Magandang hapon sa lahat. Masayang makita kayong lahat. Wala kaming history ng Redemption Academy nung nakaraang linggo dahil meron kaming United Service. Kaya magkasama na ulit kami. Sana ay handa ka na at nakapokus sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Sana lahat ay may handout. Kung wala kang handout, kumuha ka na nar. Nasa labas na sila. Nasa harap o nasa itaas ha. At pakisundan ng handout. Kaya ngayon, batay sa Genesis Kabanata 11, talata 10, pag-aaralan natin ang talangkanan mula kay Noe hanggang kay Abraham. Ang talangkangan ito ay umaabot hanggang sa talata 26, kaya ang aktwal na teksto ay Genesis 11, mga talata 10 hanggang 26, ngunit ang nababasa lamang natin ay talata 10. At ang talaang kanang ito ay ang talaang kanang talaga ng panganay na anak ni Noe, si Shem. Ngunit pinamagatan ko itong talaang kanan mula kay Noe hanggang kay Abraham. Para lang bigyang diin na ang talakan nga ng ito ay konektado sa naunang talakan ng pinag-aralan natin na nasa Genesis 5. Kaya tandaan, ang Genesis 5 ay nagmula kay Adan hanggang kay Noe at ngayon ang talaang kanang ito ay konektado sa talaang kanang iyon mula kay Noe hanggang sa kanyang anak na si Sem at pagkatapos ay kay Sem hanggang kay Abraham. Sige. Napakahalaga sa atin ng talangang kanang ito dahil bilang mga Kristiyano, alam at naniniwala tayong lahat na tayo ay mga espiritual na inapo ni Abraham. Tama? Amen? Oo. Kaya ang talaang kanang ito ay nagtatapos kay Abraham. Sa makatuwid, sa espiritual na aspeto, ito ay direktang konektado sa atin. Sino si Abraham? Si Abraham ang ama ng ating pananampalataya. At kung paanong tinawag ng Diyos si Abraham sa pangalan at inilabas siya, tinawag din ng Diyos ang bawat isa sa atin sa pangalan, tama ba? Yan ang sinasabi sa Isaias Kabanata 43, talata 1. Sabi niya, tinawag kita sa pangalan mo. Kaya wag mong isipin na narito ka nang hindi sinasadya o kagustuhan mo lang o dahil may pumilit sa iyo na pumunta rito. Nandito ka dahil tinawag ka ng Diyos sa pangalan tulad ng bawat isa sa atin. Sabi nga lang, ikaw Andrew Peck, pumunta ka dyan At sa Hebreo 2, versikulo 16, sinasabi nito sa atin ito. Sinasabi nito na hindi kailanman tinulungan ng Diyos ang mga anghel, ngunit tinulungan niya ang mga inapo ni Abraham. Kamangamanghayan, di ba na? Hindi tinutulungan ng Diyos ang kanyang mga anghel, kundi ibinibigay niya ang kanyang tulong sa mga tao, ang mga inapo ni Abraham. At iyan tayo, di ba? Tayo ay mga inapo ni Abraham. Kaya ibig sabihin, kapag tayo ay nangangailangan ng tulong, maaari tayong tumawag sa Diyos at tutulungan niya tayo. Amen? Sige, sisimulan na natin ang pag-aaral tungkol sa genealogy na ito. Nagsisimula ito kay Sem, ngunit kung titingnan mo ang chart na inilagay ko roon, inilagay ko si Noe doon, gaya ng sinabi ko, upang ito ay kumonekta sa naunang talaang kanan. Si Noe ay Mero, ang panganay ng anak ni Sem, nung siya ay 502 gulang. At gaya ng nabasa natin ngayong lang, nagkaanak si Sem ng isang lalaki na si Arpishad, 2 taon pagkatapos ng baha, nang siya ay 100 taong gulang. Sige, at diyan nagsisimula ang talaang kanang ito. Kaya ito ay isang talangkanan na nagsisimula pagkatapos ng baha. Sige, nagsimula ito 2 taon pagkatapos ng baha. Kaya ano ang ilang mahahalagang punto na kailangan nating matutunan mula sa talahang kanang ito? Una, may biglaang pagbawas ng buhay ng tao o lifespan. Tama ba? Biglaang pagbawas. Ang blanco ay pagbawas. Merong biglaang pagbawas na haba ng buhay ng tao sa talaang kanang ito. Kaya sa Genesis 5, karamihan sa mga taong ito ay nabuhay noong mga edad 900, tama ba? Nabuhay si Noe hanggang 950 taong gulang. Pero pagkatapos, dito sa talaang kanang ito pagkatapos ng baha, ang haba ng buhay ng tao ay bumababa na husto. Hindi ito parang 1, 2 taon o 10 taon. Ibig kong sabihin, halos kalahati lang ang nabawas nito, di ba? Kaya may dalawang pangunahing lugar sa genealogy kung saan nangyayari ang biglaang pagbawas ng habang buhay. Ang isa ay kasunod ni Sem
At ang pangalawang pagkakataon ay kasunod ni Eber. Kaya't nabuhay si Sem hanggang 600 taong gulang, ngunit ang kanyang anak na si Arpashad na ikaw lamang ang nabubuhay ay 438 taong gulang. Si Eber ay nabubuhay ng hanggang 464, ngunit ang anak niyang si Peleg ay nabubuhay lamang ng 239. Halos nabawasan ng kalahati, tama ba? Kaya bakit nangyari ito? Ang unang reduksyon, gaya ng sabi ko, ay pagkatapos ni Shem at ang sagot doon ay malinaw. Dahil daw sa baha, binabago ng baha ang lahat. Nang dumating ang baha, nagkaroon ng tunay na kapahamak-pahamak at marahas na mga pagbabagong naganap sa mundo. Kaya kung titingnan mo sa awit 104, mga talata 6 hanggang 8, ganito ang sinasabi. Pinakpan mo ito ng kalaliman na parang isang damit. Ang tubig ay nakatayo sa ibabaw ng mga bundok. Sa iyong pagsaway, sila'y tumakas. Sa tunog ng iyong kulog, sila'y nagmadaling umalis. Tumaas ang mga bundok. Lumubog ang lambak patungo sa lugar na iyong itinakda para sa kanila. Kita mo no, nung nangyari ang baha, huwag mong isipin na ang baha ay basta pagbuhos lang ng maraming ulan. Dahil kung titingnan mo sa Genesis 7, versikulo 11, sinasabi nito na ang tubig mula sa itaas ay bumagsak lahat. Ngunit ang tubig din mula sa kalaliman ay umahon mula sa lupa. Alam mo, may tubig naman sa ilalim ng lupa, di ba? Kapag bumili ka ng mga bottled waters na tulad niyan, sabi roon ay humukay sila ng malalim sa lupa para makuha ang tubig na iyon mula sa lupa, tama ba? Dapat sariwa pa yon. Kaya may tubig sa ilalim ng lupa. Kaya't ang tubig sa kalalaliman ay umahon din. Iyan ang sinasabi sa Genesis 7 to 11. Paano mangyayari yun? Mangyayari yun kung may lindol. Kapag may lindol, nabibiyak ang lupa at ang tubig mula sa kalaliman ay pumapailan lang. Kaya ito ay isang marahas na pagbabago. Isa itong kapahapahamak na pagbabago na naganap nung panahon ng baha. Kaya sinasabi ng talatang ito na ang mga bundok ay bumagsak, kaya't ang mga matataas na bundok ay napatag at ang mga lambak ay tumaas. Kaya't ang malalalim na kanyon at lambak ay talagang lumitaw at naging mga bundok. Kaya naman, tuluyang nabaliktad ang mga bagay-bagay. At nangyari, ito sa buong mundo. Kaya halimbawa, noong 2011, kung pupunta ka sa website ng NASA at hahanapin ang tsunami noong 2011 sa Tokyo, Japan, nagkaroon ng napakalakas na lindol, tama ba? At sa website ng NASA, sinasabi nito na dahil sa lindol na iyon sa Tokyo, ang aksis ng mundo ay gumalaw, ngunit napakaliit. Parang hindi natin ito nararamdaman, syempre, pero nasukat nila iyon. Kaya isipin mo kung may ganong klaseng baha at lindol sa buong mundo. Malaking pagbabago sana iyon, di ba? Isang kapahamak na pagbabago. Kaya ang mundo, bago ang baha, ay isang mundong napakasarap tiran. Ang daigdig ay naging lubhang kapakipakinabang para sa buhay ng mga tao. Kaya nga sila nabuhay ng matagal. Pero pagkatapos ng baha, nagbago ang lahat ng iyon. Ayon sa Genesis 8:22, nagsimula ang matinding init at lamig pagkatapos ng baha. Kaya naman, nagkaroon ng matinding pagbabago sa panahon. Mga pagbabago sa topografiya, alam mo na, ang ozone, parang pinag-uusapan natin ang pagkasira ng mga ozone layer. Noong nagsimulang mangyari ang mga bagay na tulad nito. Kaya dahil sa baha, ang haba ng buhay ng tao ay lubhang nabawasan. Pero bakit nangyari ang baha? Anong baha? Ang baha ay paghatol sa kasalanan, tama ba? Gaya ng nakasaad sa Genesis 6:5 dyan sa papel mo, sinasabi nito na ikaw. Ang ibig sabihin ng ekspresyong iyan ay pinuno nito ang lupa hanggang sa labi. Hanggang sa labi. Malapit na itong umapaw. Ganyang kalaking kasalanan ang napuno ng mundo. Kung gayon, ano ang baha? Ang baha ay isang paghatol sa kasalanan. Kaya, ang kasalanan ang pangunahing sanhi ng pagbawas ng buhay ng tao. Kaya ang blanco roon ay kasalanan. Kasalanan ang pangunahing sanhi
Kaya malinaw na sinasabi sa atin ng Biblia na kapag tayo ay nagkasala, hindi natin matatanggap ang pagpapala ng mahabang buhay. Kaya halimbawa sa Genesis 6:3, ito ang sinabi ng Diyos bago ang baha. Pagkatapos ay sinabi ng Panginoon, 120 taon. Kaya ang ibig sabihin ng talatang ito ay ito, dahil ang mga tao ay labis na nagkasala, ang Espiritu ng Diyos ay iiwan sila. Yun ang sinasabi niya, di ba? Dahil siya ay lama. Patay na ang kanyang espiritu ngayon, kaya ang espiritu ng Diyos ay aalis sa mga tao at sinasabi niya, ngunit ang kanyang mga araw ay magiging 120 taon. Ang sinasabi ng talatang ito ay unti-unting babawasan ng Diyos ang haba ng buhay ng tao hanggang sa puntong bababa ito sa 120. Kaya nilagyan ng Diyos ng limitasyon ang haba ng buhay ng tao sa 120. Hindi ka mabubuhay ng higit pa dyan. Kaya dahan-dahan niya itong ginagawa. Ngunit pagkatapos, sa talangkangan ito, mayroon tayong dalawang dramatikong pagbawas na nangyari. Kaya pababa ng pababa ito ng pababa hanggang sa wakas namatay si Moises sa edad na 120, tama ba? Namatay si Jose sa edad na 110, namatay si Joshua sa edad na 110, tama ba? At nagpatuloy ito hanggang sa mamatay si David sa edad na 70 na siyang kalagayan natin ngayon, mga 70 hanggang 80. Ngayon ay mas humaba ang ating buhay hanggang 90, 100, pero sinasabi ng Diyos, hindi ka lalagpas sa 120 dahil ang mga tao ay bumagsak at makasalanan. Kaya yun ang nangyari. Ang baha ay nadulot ng malaking pagbawas na ito minsan. Ang pangalawang pagkakataon ay mula kay Peleg at patuloy pa. Ang ama ni Peleg ay si Ega. Nabuhay siya hanggang 464, ngulit ang kanyang anak na si Peleg ay nabuhay lamang hanggang 239. Sa isang henerasyon bumagsak ito. Mahigit 200 taon. At mula kay Peleg, hindi naman sa maagang namatay si Peleg. At pagkatapos nun, bumalik ito sa 400s. Mula kay Peleg, tuloy-tuloy itong bumaba sa bilang na 200. Kaya bakit nangyari ito? Anong nangyari nung panahon ni Peleg? Kaya kung titingnan mo ang talaang kanan at kakalkulahin ang mga taon, makikita mo na sa talaang kanang ito, si Peleg ang unang taong namatay ha? Si Peleg ang unang taong namatay. Kaya subukan nating kalkulahin ang genealogy na ito, okay? Ilalagay natin si Noe dito at pagkatapos ay si Shem. Kaya't nagkaanak si Sem ng kanyang panganay. 2 taon pagkatapos ng baha, okay? Hindi niya ito panganay na anak, pero nagkaroon siya ng arpisya 2 taon pagkatapos ng baha, okay? Kaya sisimulan natin ang kalkulasyon na ito sa baha, ha? Nangyayari ang lahat dito pagkatapos ng baha, kaya magsisimula tayo sa baha. 2 taon pagkatapos ng baha, isinilang si Arpishad. Siya ay 35 taong gulang nang ipinanganak niya ang kanyang anak ni si Shelah. 30 taong gulang si Sela nang ipanganak ang kanyang anak na si Eber. Si Eber ay 34 taong gulang nung nagkaroon siya. Halig, 30 taong gulang si Peleg nung magkaroon siya ng Ru. Si Ru ay 32 taong gulang nang siya ay magkaroon ng Sarug. 30 taong gulang si Sarog nang ipinanak si Nahor. Si Nahor ay 29 taong gulang nang ipinanganak si Tera. At si Tera ay 70 taong gulang nang ipanganak si Abram. Okay, ito ang mga edad nung nagkaroon sila ng mga anak na lalaki. Kaya sa pamamagitan nito, malalaman mo kung kailan sila ipinanganak. Kaya kailan ipinanganak si Peleg? Magdagdag ka lang ng 2, dagdagan ng 35, 30 at 34. Ano ang makukuha mo? Si Peleg ay isinilang 101 taon pagkatapos ng baha. At nabuhay si Peleg ng 239 gulang, tama ba? Kaya idadagdag mo ang 239 dito. At anong makukuha mo? Namatay si Helik. 340 taon pagkatapos ng baha. At kung kalkulahin mo ang lahat ng mga taong ito ng ganito, si Peleg ang unang taong namatay.
Namatay siya bago pa man mamatay si Noe. Kung titingnan mo ang mga papel mo, sa tingin ko meron ako nito dito. Ayan na. Ayon sa Genesis Kapitulo 9, versikulo 28, nabuhay si Noe ng 350 taon matapos ang baha. Noong bumaha ay 600 taon siya at nabuhay pa ng 350 taon, tama. Kaya namatay si Peleg 340 taon matapos ang baha. Ibig sabihin, namatay siya 10 taon bago si Noe. Okay? At saka itong lalaking ito, si Nahor, ang pangalawang taong namatay. Okay? Kung pagsasama-samahin mo ang lahat ng ito, siya ay ipinanganak 173 taon pagkatapos ng baha at nabuhay siya ng 148 taon. Kaya kung idadagdag mo ang 173 at 148, anong makukuha mo? Makakakuha ka ng 341. Kaya namatay siya 341 taon pagkatapos ng baha. Kaya tingnan mo 'to, namatay si Peleg 340 taon pagkatapos ng baha. Nang sumunod na taon, namatay si Nahor. Kita mo, may dahilan kung bakit nangyayari ang mga bagay na ganito. Hindi natin mapagpipilian kung kailan tayo ipanganak at kung kailan tayo mamamatay, hindi ba? Diyos ang magdedesisyon niyan. At bakit kinuha muna ng Diyos si Peleg at pangalawa si Nahor? May dahilan naman siguro, di ba? Samantalang ang lahat ng mga ninunong ito patuloy na mabuhay ng ilang taon pagkatapos nilang mamatay. Kaya anong ibig sabihin nito? Anong nangyari kay Peleg at namatay siya? Siya ang numero unong taong namatay dito sa talangkangang ito. Kaya sa mga patlang doon, namatay si Peleg noong 340 at namatay si Noe 350 taon pagkatapos ng baha. Kaya bakit may ganitong pag-ikli ng habang buhay simula kay Peleg? Ang pangalang Peleg ay nangangahulugang paghahati. Okay? Ang paghahati ay napupunta sa patlang o paghihiwalay o paghahati. Kaya gaya ng ating pinag-aharalan, ang mga pangalan sa mga talaang kanan ay pawang lumang makabuluhan. Tama ba? Kaya ang pangalan, ang kahulugan ng Peleg ay napakahalaga rin. Anong nangyari nung panahon ni Peleg? Kung titingnan mo sa Genesis, Kabanata 10, talata 25, sinasabi nito, 2 anak na lalaki ang ipinanganak kay Heber. Ang pangalan ng isa ay Peleg, sapagkat nung kaniyang mga araw, nahati ang mundo. At ang pangalan ng kanyang kapatid ay Joktan. Kita mo, ang ibig sabihin ng pangalang Peleg ay paghahati, tama ba? At dito sinasabi, nung kanyang mga araw, ang lupa ay nahati, tulad ng kahulugan ng kanyang pangalan. Kaya anong maaaring ibig sabihin nito? Nung kanyang mga araw, ang mundo ay nahati. Nang sabihin na ang daigdig ay nahati noong panahon ni Peleg, ito ay isang parunggit sa insidente sa Tore ng Babel. Ang blanco ay ang Tore ng Babel. Nahati ang mundo. Tungkol yan sa Tore ng Babel. Bakit? Sa Genesis 11, mga versikulo 8 at 9, sinasabi, kaya't pinangalat sila ng Panginoon mula roon sa ibabaw ng buong lupa at kanilang iniman ang pagtatayo ng lungsod. Kaya't ang pangalan nito ay tinawag na Babel sapagkat doon ginulo ng Panginoon ang wika ng buong lupa at mula roon ay pinangalat sila ng Panginoon sa ibabaw ng buong lupa. Nakikita mo yan? Nakakalat ang Panginoon, di ba? At ang Panginoon ay nangalat at ang Panginoon ay nalito. Ito ang bunga ng Tore ng Babel. Natatandaan mo ba kung ano ang Tore ng Babel, hindi ba? Ang Tore ng Babel ay ang mga taong ito na nagtatayo ng toreng ito na aabot sa langit. At ano ang kanilang layunin? Ang kanilang pangunahing layunin ay upang iligtas ang kanilang mga sarili kung sakaling dumating ang isa pang baha. At sa paggawa nito, nais nilang maging tanyag ang kanilang pangalan. Gusto nilang maging sikat. Kaya ito ay isang direktang hamon laban sa Diyos. Sa madaling salita, ang ibig sabihin ng Tor ng Babel ay, sabi nila, ang baha na ito ay hindi makatarungan. Hindi patasi yun. Napakasama ng Diyos. Hindi ako makapaniwalang nagawa niya ito sa amin. Kaya hindi na kami maniniwala sa Kanya. Hindi na namin siya makakasama. Ililigtas natin ang ating mga sarili. Yan ang Tore ng Babel. At kaya sila nagkaisa ng ganito. Itinatayo nila ang toreng ito
bilang pagsuway sa Diyos. Kaya anong ginawa ng Diyos? Tumingin siya mula sa nangwek. Sabi niya, sige, guluhin ko ang mga wika nila para hindi nila magawa ito. Kaya't dumating siya at ginulo ang kanilang mga wika upang hindi sila makapagsalita. Kaya't natigil ang pagtatayo ng tore. At ngayon sila ay nangalat dahil nalito ang kanilang mga wika. At iyan ang ibig sabihin ng pagpakahati ng mundo noong mga araw ni Peleg. Noong panahon ni Peleg, nangyari ito, kaya nagsimulang mangalat at maghati-hati ang mga tao ayon sa kanilang mga wika. Kaya nang sabihin nitong nahati ang daigdig nung panahon ni Peleg, ipinahihiwatig nito na si Peleg ay isa sa mga pangunahing taon lumahok sa pagtatayo ng Tore na Babel. Kaya si Peleg, nakibahagi sa makasalanang gawain, ha? Kaya una, ang daigdig ay hinati sa ano? Sa pamamagitan ng mga wika, tama ba? Yan ang blanco dom. Nahati ang daigdig dahil sa mga wika, dahil ginulo ng Diyos sa mga wika, tama ba? Kung hindi kayo makapag-usap, malamang hindi kayo mabubuhay ng magkasama, di ba? Kaya ang mga taong nagsasalita ng magkakatulad na wika ay naghiwalay ng landas. Pero hindi lamang wika, ngunit nahati rin ito dahil sa pananampalataya. Okay? At makikita natin ngayon kung paano yun nangyari. May isang maliit na grupo ng mga tao na naghiwalay dahil sa pananampalataya. Dahil ayaw nilang makilahok sa pagtatayong ito ng Tore ng Babel, tama ba? Kaya hindi lamang sa wika, kundi nagkaroon ng pagkakabahabahagi sa pananampalataya. Kaya maging si Jesus ay nagsabi, mangyayari ito. Sa Lucas, Kabanata 12, mga bersikulo 51 hanggang 53, sinasabi, inaakala ba ganinyo na ako'y naparito upang magbigay ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo na hindi, kundi sa halip, pagkakabahabahagi. Ito si Jesus na nagsasalita. Sabi niya, sila'y magkakawatak-watak, ama laban sa anak na lalaki at anak laban sa ama. Bakit? Dahil sa pananampalataya kay Jesus, ang ilan ay maniniwala kay Jesus, ang ilan ay hindi. At iyon ang magpapapahati sa kanilan. Sinasabi ni Jesus na mangyayari po. Hindi maiiwasan yan. Kaya paano ito nangyari nung panahon ni Peleg? Bueno, kapag tiningnan natin ang arkeolohiya, makikita natin na ang ama ni Peleg at ang kanyang mga ninuno ay pawang mga taong tapat. Kaya naman nais nilang panatilihin ang kanilang pananampalataya. Kaya anong ginawa nila? Ang ama ni Peleg na si Eber at ang mga ninuno ng pananampalataya ay pawang lumipat. Lumipat sila palayo sa lugar kung saan sila nagtatayo, ang Tor ng Babel. Kaya malamang sina Nosem at Eber. Ang lahat ng tapat na mga ninunong ito ay sama-samang naghanap ng lugar kung saan nila maisasagawa ang kanilang pananampalataya nang hindi pinag-uusig. Kaya paano natin ito nalalaman? Dahil nakatuklas ang mga arkeologo ng libu-libong tableta, mga tabletang luwad, sa modernong Aleppo sa Syria, tama ba? Madalas nating nakikita ang Syria sa balita nitong mga nakaraang araw, hindi ba? Ang Aleppo ay isang lungsod sa Syria. At sa paligid ng Aleppo, natagpuan nila ang mga tapyas na luwad na nagsisiwalat ng impormasyon tungkol sa isang kaharian na tinatawag na Ebla. Kaya ang blanco roon ay Ebla. At natagpuan nila sa mga tabletang ito na ang kahariang ito ay itinatad ng isang taong nagdangalang Eber. Iyan ang ama ni Peleg, hindi ba? Kaya umalis si Eber sa kanyang tahanan dahil sinusuway ng mga taong ito ang Diyos at hinahamon nila ang Diyos at pinag-uusig nila ang mga taong hindi nakikilahok sa kanilang gawain. Kaya umalis sila upang mapanatili nila ang kanilang pananampalataya. At tinawid nila ang ilog Euphrates at nagtungo sa lugar na ito malapit sa Aleppo at itinatad ang kanilang sariling kaharian kung saan malaya silang makapaniwala sa Diyos. Iyan ang kaharian ng Ebla. Kapansin-pansin, ang pangalang Eber sa Hebreo ay nangangahulugang isa na tumawid. Kaya ang blanco dun ay napawin.
Isa na tumawid. Kaya, tulad ng kahulugan ng kanyang pangalan, iniwan niya ang kanyang tahanan, tinawid ang ilog Euphrates at nagtungo sa isang lugar kung saan malaya niyang maisasagawa ang kanyang pananampalataya. At ang kanyang anak na si Peleg, gaya ng kahulugan ng kanyang pangalan, paghahati, nung kanyang mga araw, ang lupa ay nahati dahil sinuway nila ang Diyos. Inahamon nila ang Diyos gamit ang tore ng Babel. Kaya napakahalaga ng mga pangalan sa Biblia. At tinawid ni Eber ang ilog Euphrates upang hanapin ang bagong kahariang ito. Tama ba? At sina Noe at Sem ay naroon kasama nila. At ang mga taong ito, gaya ng nakikita mo sa talaang kanan, lahat sila ay nabuhay ng matagal. Tama ba? Natanggap nila ang biyaya ng mahabang buhay. Bakit? Dahil inihiwalay nila ang kanilang mga sarili mula sa kasalanan. Kaya, ang kalakarang pagbawas ng habang buhay ay direktang nauugnay sa kalakarang pagbaba ng moralidad at pananampalataya. Ang mahalagang punto bilang pangalawa, sina Noe at Abraham ay namuhay ng sabay sa loob ng 58 taon. Nabuhay sina Noe at Abraham kasabay nito sa loob ng 58 taon. Naiisip po ba yun? Sina Noe at Abraham ay may 10 henerasyon ng pagitan. Ngunit dahil nabuhay ng matagal si Noe, nakita niya ang mga araw ni Abraham. Kaya ganito katagal nabuhay si Noe sa Genesis 9:28 at 29. Sinasabi nito na nabuhay si Noe ng 350 taon pagkatapos ng baha. Kaya ang lahat ng mga araw ni Noe ay 950 taon at siya ay namatay, tama ba? Kaya tara, subukang gawin ang kalkulasyong ito ng isang beses pa. Kailangan nating malaman kung kailang ipinanganak si Abraham, hindi ba? Kaya nangyari ang baha at 2 taong pagkatapos ng baha, isinilang si Arpachshad. At nung siya ay 35 taong gulang, isinilang si Sela. At nung siya ay 30 taong gulang, isinilang si Eber. At nung siya ay 34, si Pele. At nung siya ay 30, si Yu. Nung siya ay 32 taong gulang, si Sarog. At nung siya ay 30 taong gulang, si Nahor. At nung siya ay 29 taong gulang, ang ama ni Abram na si Tera. At naging anak ni Tera si Abram nang siya ay 70 taong gulang. Kaya kapag pinagsama mo lahat ng ito, simula sa 2 hanggang 70 dito, makukuha mo ang 272. Kaya ibig sabihin ay isinilang si Abraham 272 taon pagkatapos ng baha. Pero gaano katagal na buhay si Nohe? 350 taon pagkatapos ng baha, tama ba? Kaya kapag nagbawas ka, makakakuha ka ng 58. Ibig sabihin, namuhay silang magkasama sa loob ng 58 taon, sina Noe at Abraham. Kaya ito ang susi rito. Bakit hinayaan ng Diyos na mabuhay ng ganito katagal si Noe? Ang dahilan ay dahil nais ng Diyos na ipasa ni Noe ang kanyang pananampalataya hanggang kay Abraham. Dahil ang problema rito ay pagkatapos ni Eber, simula kay Peleg, nawalan ng pananampalataya ang mga taong ito. Kaya kung nanatili lang si Abraham dito, mawawala rin sana ang kanyang pananampalataya. Kaya una, gumawa ang Diyos ng probisyon sa pamamagitan ng pagpapalipat sa mga tapat na ninunong ito. At pagkatapos ay tinawag ng Diyos si Abraham palabas ng kanyang bayan at pinalipat din siya patungong Haran. Kaya doon niya nakilala sina Noe, Shem at Eber. Kaya sa Josu Kabanata 24, talata 2, sinabi ni Josu sa buong bayan, ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, mula ng unang panahon, ang inyong mga magulang ay nanirahan sa dakoroon ng ilog. Sa makatuwid bagay si Ter, na ama ni Abraham at ama ni Nohor, at sila'y naglingkod sa ibang mga Diyos. Nakikita mo yan? Ang ama ni Abraham na si Tera at lahat ng kanyang mga ninuno hanggang kay Peleg ay pawang naglingkod sa ibang mga Diyos. Ngunit ang problema ay, nang ipanganak si Abraham, si Eber at ang mga tapat na ninuno ay lumipat na palayo. Wala sila roon. Kaya si Peleg ang malaking pinuno sa lugar na iyon. Siya ang pinakamatandang lalaki. At lahat ng mga taong nasa itaas ni Abraham ay
mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Kaya't walang matututunan si Abraham mula sa kanila. Okay, kaya nga tinawag siya ng Diyos at sinabihan siyang lumipat. Ngayon, kung titignan mo ang Genesis 11:31, sinasabing isinama ni Ter si Abram na kanyang anak at si Lot na anak ni Haran na kanyang apo at si Sarai na kanyang manugang na kanyang anak na asawa ni Abram. At magkasama silang umalis mula sa Ur ng mga Kaldeo upang makapasok sa lupain ng pagbabago, Kanaan, at sila'y naglakbay hanggang sa Haran at nanirahan doon. Kaya kung titingnan mo ang siping ito, si Tera ang paksa. Si Tera ang umaalis at tila siya ang isinasama si Abram. Pero alam natin na ang Diyos ang nagpakita kay Abraham, hindi kay Tera, tama ba? Kaya bakit ganito ang pagkakasulat ng talatang ito? Ito ay dahil sa panahon na yon, ito ay isang lipunang patriarkal. Hindi ka pwedeng umalis ng basta-basta ng ganoon. Kailangan mo ng pahintulot ng tatay mo. Kinailangan mong umalis kasama niya. Ngayon, magkakahiwalay na kaming nakatira, pero noon ay hindi naman ganoon. Pero gaya ng nabasa natin kanina, si Tera ay isang mananamba sa Diyos-Diyosan, tama ba? Hindi siya naniniwala sa Diyos. Kaya kahit sabihin ni Abraham na nagpakita sa akin ang Diyos at sinabihan akong umalis, bakit papayag si Tera dito? At naniniwala akong ang dahilan ay maaaring dahil sa napag-usapan natin noong simula kung paano unang namatay si Peleg ng napakabigla sa murang edad. Para sa mga pamantayan iyon noon. At pagkatapos ay namatay ang ama ni Tera na si Nahor pagkaraan ng 1 taon. Kaya namatay si Peleg 340 taon pagkatapos ng baha. Namatay si Nahor 341 taon pagkatapos ng baha, tama ba? Kaya ito ay noong mga panahong si Abraham ay 48 at 49 na taong gulang. Kaya isipin mo, hindi natin alam kung ito nga ang eksaktong nangyari. Pero isipin mo na lang na maaaring ganito ang nangyari, tama ba? Isipin mong namatay si Peleg. Siya ang big boss sa lugar na yan, ang pinakamatanda. Bigla na lang siyang mamamatay ng wala sa oras. At pagkatapos, namatay ang ama ni Tera na si Nahor ng sumunod na taon. Bigla na lang, sa napakabata pa, siya ay 148 taong gulang na. Siya ang namatay na pinakabata. At pagkatapos ay sinabi ni Abraham, nagpakita sa akin ang Diyos, at sinabihan niya kaming umalis na. Sa tingin mo ba ay mayayanig ang puso ni Tera? Kasi baka iniisip niya, baka ako na ang susunod na mamamatay kung hindi ako makikinig sa Diyos, di ba? Kaya yun ang maaaring nangyari. Kaya nagpakita ang Diyos kay Abraham, sinabihan siyang umalis. Si Tera ay napuno ng takot sa Diyos dahil sa nangyayari sa kanyang mga ninuno. Kaya't magkasama silang umalis at nagtungo sa Haran. Alinang malapit sa Aleppo, ang kaharian ng Ebla, tama ba? Kaya kung ganoon nga, kung si Abraham ay umalis sa edad na ito, si Noe ay namatay noong siya ay 58 taong gulang, tama ba? Ibig sabihin, maaaring nagkaroon siya ng mga 9 hanggang 10 taon na panahon kasama si Noe para matutunan ang lahat ng ituro sa kanya ni Noe. Kaya hindi natin sigurado kung nagkita sila o hindi, pero malamang na naimpluwensyahan si Abraham ng pananampalataya ni Noe. Ano sa palagay mo ang ginawa ni Noe pagkatapos ng baha? Nabuhay siya ng 350 taon. Bago ang baha, ginugol niya ang buong buhay niya sa pagtatayo ng arka, syempre. Pero pagkatapos ng baha, ano ang ginawa niya? Sinasabi sa atin ng Biblia na si Noe ay isang mangangaral. Sa 2 Pedro 2, versikulo 5, sinasabi nito at hindi pinatawad ang sinaunang sanlibutan. Ngunit iniligtas niya si Noe na mangangaral ng katuwiran kasama ang 7 pang iba nang magdala siya ng baha sa sanlibutan ng mga masasama. Kaya si Noe ay isang mangangaral ng katuwiran kahit bago pa man ang baha. Kaya ibig sabihin pagkatapos ng baha, ang ginawa lang niya ay ipangaral ang salita ng Diyos. Marami siyang ituturo sa susunod na henerasyon, di ba? Kaya malamang narinig ni Abraham si Noe na nangangaral.
At tiyak na natuto si Abraham kay No, kasama sina Shem at Eber at lahat ng iba pang makadiyos na mga ninunong ito. Kaya nga binigyan ng Diyos ng pagkakataon si No na mabuhay ng matagal. Tama, para maturuan niya ang susunod na henerasyon. Kaya, bilang konklusyon, ano ang pinakamahalagang aspeto ng talaangkanang ito na kailangan nating matutunan? Ibig sabihin sa isang salita, paghihiwalay. Paghihiwalay. At iyon din ang magiging blanco doon. Ang buhay ni Abraham ang sadisad ng dayong mga paghihiwalay. Dahil ang kasalanan ay pumasok na sa talaangkanang ito ngayon, ang hinihiling ng Diyos sa kanyang mga tapat na anak ay ang paghiwalayin sila mula sa makasalanang mundong iyon. Kaya tinawag ng Diyos si Abraham. Dito nakatira si Abraham sa Ur. Malamang dito itinayo ang Tor ng Babel. Naunang umalis si Eber at ang mga ninuno. Dito matatagpuan ang Ebla. At pagkatapos ay sumunod si Abraham, nagtungo sa Haran na siyang narito. Kaya naman naging sapat na ito para magkaroon sila ng komunikasyon sa isa't isa. Kaya't inihiwalay ng Diyos si Abraham mula sa kanyang bayan upang dito niya makilala si No at matuto at matanggap ang pagsasanay ng pananampalataya na kailangan niya. Kaya iyon ang mahalagang punto, ang paghihiwalay. Kaya habang tayo ay natututo, simula sa Genesis Kabanata 5, matututunan natin yan. Nagsisi si Adan at ipinasa ang pananampalataya kay Lamech, tama ba? At ipinamana ni Lamech ang pananampalataya kay No. Kaya natutunan ni No kay Lamech ang lahat ng natutunan niya kay Adan. Ibig sabihin, nalaman ni No ang nangyari sa Hardin ng Eden, kung paano sila nilinlang ng ahas, kung paano sila kumain ng puno ng kaalaman ng mabuti at masama, mga bagay na tulad nito. Natutunan niya ang lahat ng mga bagay na iyon. At ngayon ang pananampalataya ni No ay naipasa sa kanyang panganay na anak na si Sem. Kaya sa Genesis Kabanata 9, talata 26, sinasabi nito, sinabi rin niya, purihin ang Panginoon, ang Diyos ni Sem, at si Kanaan ay maging alipin niya. Tingnan mo, ang Diyos ay tinatawag na Diyos ni Sem. Kaya nagbibigay ito sa atin ng pahiwatig na ang pananampalataya ay mula kay No patungong kay Sem. At pagkatapos mula kay Sem, napunta ito kay Eber, ang lalaki. Natawid sa ilog para magtatag ng bagong kaharian, tama ba? At iyan ay nasa Genesis, Kabanata 10, talata 21. At nagkaroon din ng mga anak si Sem, na ama ng lahat ng mga anak ni Eber at ang nakatatandang kapatid ni Japhet. Kaya sinasabi rin dito kay Sem na ama ng lahat ng mga anak ni Eber. Bueno, ang anak ni Sem ay si Arpishad. Ang anak ni Arpishad ay si Sela. Anak ni Shelah si Eber, di ba? Ang Biblia ay lumalaktaw ng dalawang henerasyon at direktang napupunta kay Eber. Kaya ito ay isang pahiwatig na nagsasabing ang pananampalataya ni Sem ay naipasa na ngayon kay Eber. At si Eber, gaya ng natutunan natin, ay tumawid sa ilog upang mapanatili ang kanyang pananampalataya, tama ba? At sa wakas, ang pananampalatayang iyan ay ipinapasa na ngayon kay Abraham. Kaya sa Mateo 22, versikulo 32, sinabi ni Jesus, ako ang Diyos ni Abraham, tama ba? Gaya ng sinabi ng Diyos, ako ang Diyos ni Sem, ngayon ay sinasabi ng Diyos, ako ang Diyos ni Abraham, at ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. Hindi siya ang Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay, hindi ba? Kaya ngayon nakikita natin ang tanglaw na ipinapasa kay Abraham. At panghuli, sa Exodo Kabanatang 5, talata 3, sinasabi nito, ang Diyos ng mga Hebreyo ay makipagkita sa amin. Si Moises ang kausap ni Paraon, di ba? At nang tanongin ni Paraon, sino itong Diyos na iyong tinutukoy? Sinabi niya, ang Diyos ng mga Hebreo ay nakipagkita sa amin. Ginamit niya ang salitang ito, Hebreo. Sino ang pinakaunang Hebreyo? Si Abraham iyon sa Genesis 14:13. Sinasabi rito, nang magkagayoy dumating ang isang takas at ibinalita kay Abram na Hebreo.
Ito ang unang pagkakataon na ginamit ang salitang ito sa Biblia. Si Abram na Hebreo at ang salitang Hebreo, kawili-wili, ay may parehong ugat ng pangalang Eber. Nagmula sila sa isang ugat. Kaya ano ang ibig sabihin ng salitang Hebreo? Ang ibig sabihin nito ay ang tumawid tulad ng kahulugan ng pangalang Eber. Kaya ngayon, ang Diyos ay tinatawag na Diyos ng mga Hebreo. Sino ang mga Hebreo? Ang mga taong tumawid upang ihiwalay ang kanilang mga sarili mula sa mga kasalanan ng mundong ito. Iyan ang ginawa ni Abraham. Iyan ang ginawa ni Eber. Kaya iyan ang nais ng Diyos na gawin natin ngayon. Kaya kung tayo ay mga espiritual na inapo ni Abraham, tayo rin ang mga espiritual na Hebreo. Kailangan nating ihiwalay ang ating mga sarili mula sa mundong ating ginadalawan na yon. Kaya nga tayo nagtitipon sa simbahan. Ito ang layunin ng pagsamba. Ito ay isang lugar na inihiwalay ng Diyos mula sa mundo upang tiyakin sa atin na dito dapat naroroon ang mga anak ng Diyos. Bilang mga tunay na espiritual na Hebreo. At sila ang mga taong tatanggap ng paghahatid ng pananampalataya. At sa pamamagitan natin, ito ay maipapasa sa susunod na henerasyon. Yan ang itinuturo sa atin ng mga talangkanan sa Biblia, na ang linyang ito ay magpapatuloy simula kay Adan. Matapos siyang magsisi, muntik na itong maputol, ngunit kinailangang makialam ang Diyos. At ang Diyos ay makikialam ng marami pang beses. Ngunit patuloy niya itong ginagawa hanggang sa dumating si Jesus. At ngayon hanggang sa ating lahat ngayon. Kaya ito ay direktang may kaugnayan sa ating buhay ngayon. Ito ang mangyayari. Bahagi tayo ng koneksyon na ito. At kailangan nating ipagpatuloy ang lahin ito hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya umaasa at nananalangin ako na bilang mga tunay na anak ni Abraham, una sa lahat, ibubukod natin ang ating mga sarili. Ihiwalay ang ating mga sarili mula sa sanlibutang ito. At pakalawa, iyon ay ang patuloy na maging tapat sa pagpapasa ng salitang ito at ng pananampalatayang ito sa susunod na henerasyon. Amen. Manalangin tayo. Ama sa langit, maraming salamat po sa iyong biyaya. Ngayon, natutunan natin na sa talaangkanan, sa Genesis 11, ang mahalagang elemento ay ang paghihiwalay. Nanais ng Diyos na ihiwalay si Abraham mula sa kanyang makasalanang mga ninuno upang ang tapat na talaangkanan ay magpatuloy sa pamamagitan ni Abraham at sa pamamagitan ng kanyang mga inapo. Kaya ngayon, lubos kaming nagpapasalamat sa pagtawag mo sa amin upang maging espiritual na mga inapo ni Abraham. Naway mahiwalay din tayo sa mga kasalanang nakapaligid sa atin. Diyos Ama, kahit na tayo ay nabubuhay sa loob ng makasalanang mundo, dalangin ko na iyong tatakan ang aming mga puso at ingatan ang aming mga puso upang kami ay maging lubos na nahihiwalay, itinalaga at inilaan sa ating mga buhay. Upang maipagpatuloy natin ang tunay na lahin ito hanggang sa araw na bumalik ang ating Panginoong Hesus. Maraming salamat po sa pagtawag sa amin, sa pagbibigay sa amin ng biyaya, at sa paggamit sa bawat isa sa amin para sa iyong mabuting layunin. At sa pagkakataong ito, ibinibigay namin ang handog na ito sa iyo dahil kami ay lubos na nagpapasalamat. Kahit hindi ito kalakihan, buong puso kaming nagbibigay. Nagbibigay tayo gamit ang ating pananampalataya. At dalanin ko na kayo ay malugod sa handog na ito at ibuhos ang inyong mga pagpapala sa bawat kamay na nagbibigay. Para mas marami pa tayong mga bagay na dapat ipagpasalamat sa ating buhay. Lubos kaming nagpapasalamat at lahat ng ito ay aming idinadalangin sa pangalan ni Hesukristo. Amen. Purihin natin ang Diyos sa pamamagitan ng ating palakpakan.